Mahal na Alma, minsan, ang buhay ay naglalagay sa atin sa mga sitwasyon na humahamon sa ating pag-unawa, na nag-uudyok ng matitinding emosyon at salungat. Ngayon, nakatanggap ako ng isang espesyal na mensahe mula sa mga anghel para sa iyo at ito ay malalim. Ang iyong kaluluwa na kapareha, ang parehong nararamdaman ang iyong kawalan sa bawat tibok ng puso, ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa isang sandali ng kawalang pag-asa o marahil ng maling interpretasyon ng mga senyales, sinabi niya sa delegado na ninakaw mo ang kanyang mga ipon. Alam ko, ito ay tila nakasisira at hindi makatarungan. Ang sakit ay kapansin-pansin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay maaaring maging nakabibighani, ngunit inaanyayahan kita na sumisid sa kwentong ito na may mapagpahalagang at bukas na pag-iisip. Marami pang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Nais ng mga anghel na makita mo ang higit pa sa aktong iyon mismo, na maunawaan ang mga nakatagong layer ng takot, kalituhan at pag-ibig na nagdala sa ganitong kinalabasan. Ang mga masakit na sandaling, ito ay nagdadala rin ng isang mahalagang pagkakataon para sa paglago at pag-unawa. May isang hindi nakikitang kwento na umuusad sa likod ng mga halatang katotohanan. Ang taong ito, ang iyong kaluluwa na kapareha, ay may dalang emosyonal na pasanin na marami ang hindi nakikita. Para bang siya ay nabubuhay sa isang patuloy na estado ng bagyo sa loob, sinusubukang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan na dulot ng damdaming ito. Minsan, kapag nahaharap sa ating pinakamalalim na insecurities, tayo ay kumikilos ng desperado, naghahanap ng mga sagot, na tanging ang pakikipagtagpo sa katotohanan ang makapagbibigay. Isipin mo sa isang sandali, paano ang mamuhay sa pagitan ng malalim na pag-ibig para sa isang tao at ang nakabibinging takot na mawala ang kung ano ang makalupa? Mayroong isang bagay sa dualidad na ito na nagtutulak sa marami na gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang masakit ngunit nakapagpapahayag na pagsubok sa likas na katangian ng tao. Ngayon, bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat ako sa katotohanan at pagbubunyag. Ipagpatuloy natin ang mensahe. Ang maaring hindi mo makita sa ilalim ng balabal ng sakit ay ang presensya ng pag-ibig kahit na ito ay baluktot. Ito ay isang sigaw ng tulong sa isang mundong nagbabanta na gumuho kapag hinaharap natin ang ating pinakamalaking takot. Ito ay isang kwento ng kahinaan at emosyonal na kawalang pag-asa, kung saan ang takot na mawala ang isang tao ay nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang kilos, na nagmamapa ng daan pabalik sa katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtanggap. Kung nagtataka ka kung may pag-asa, kung ang ugnayang ito ay maaaring maibalik, alamin na ang mga anghel ay nasa iyong tabi, nag-aalok ng suporta at pampatibay loob. Mayroong isang liwanag ng kaliwanagan na sumasaklaw sa sitwasyong ito, kahit na ngayon ay tila nakabalot sa mga anino, at ang nakatakdang ibunyag ay maaaring magulat sa iyo tungkol sa lalim ng pag-ibig at pag-unawa na nananatili pa rin. Ipinapakita ng mga anghel na hindi mahalaga kung gaano kadilim ang mga ulap ng pagdududa, palaging magkakaroon ng sinag ng liwanag sa anyo ng katotohanan at ito ang katotohanang tinatawag tayong hanapin at kilalanin. Mayroong isang mas malalim na koneksyon na lumalampas sa pisikal. Ito ay ang pagbibigay ng ating ego para sa walang kondisyong pag-ibig. Makakayanan mo ito dahil sa loob mo ay may isang nakapagpapatibay na lakas na umaabot ng malalim sa iyong banal na kakanyahan. Kung nais mong marinig ang buong kwento at magnilay sa iyong sariling emosyonal na paglalakbay, sumama ka sa akin. Ipapahayag ko ang isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pagsubok na ito. Maghintay, dahil hindi ito ang lahat. Mayroong isang bagay na mas malalim na nangyayari. Isang bagay na maaaring magbago ng sakit sa ginhawa at sa kalaunan ay kasiyahan. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano ang sitwasyong ito, kahit na komplikado, ay maaaring magdala sa iyo ng isang makapangyarihang pagbubunyag na maaaring hindi lamang magbago ng iyong pananaw sa kaganapang ito, kundi pati na rin sa papel na ginagampanan ng bawat emosyon sa iyong buhay. Ngunit tandaan, bawat karanasan, bawat masakit na kaganapan ay isang paanyaya sa pagninilay at paglago. Ikaw ay malapit ng matuklasan ang nakatagong biyaya ng hamong. Ito ang simula ng isang paglalakbay ng sariling pagtuklas at personal na pagpapagaling. Bago tayo magtapos, inaanyayahan kita na buksan ang iyong puso sa pag-asam ng makapangyarihang pagbabago ng katotohanan
maghanda upang tumanggap ng isang mensaheng angelikal na hindi lamang hahaplos sa iyong kaluluwa, kundi ihahanda ka rin para sa isang mahalagang pagbabago. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Huminga ng malalim, panatilihin ang pananampalataya at maghanda. Sa ating susunod na pagkikita, isang bagong alon ng pag-unawa at kaliwanagan ang naghihintay sa iyo. At oo, mayroon ka ng tapang sa iyong sarili upang harapin ang sitwasyong ito at lumitaw na mas malakas at mas matalino. Ngayon, na may kabaitan at layunin, ipagpatuloy natin ang paghahanap sa mga pinakapayak na katotohanan na may pagbubunyag ang mga anghel para sa iyo. Ito ay simula lamang ng isang napaka-espesyal at nakapagbubunyag na pag-uusap. Mahal na kaluluwa, ang salaysay na ating ibinahagi ay, walang duda, nakakapagod. Ngunit mayroong isang bagay na hindi pa naihahayag, nakatago sa ilalim ng mga layer ng hindi pagkakaintindihan at kalungkutan. Isang bagay na maaaring, sa hindi inaasahang paraan, dalhin tayo mula sa emosyonal na kaguluhan patungo sa espiritual na kaliwanagan, at sa gayon, ginagabayan tayo ng mga anghel patungo sa susunod na kabanata. Ang pagtuklas ng mga nakatagong intensyon at hindi nalutas na damdamin na madalas na hindi napapansin kahit ng mga nagdadala nito. Tiyak na ang pagkilos ng iyong kapareha sa kaluluwa ay nagdulot ng isang piraso ng iyong puso. Ngunit bakit siya kumilos ng ganito? Isaalang-alang natin ang motibasyon sa likod ng kanyang mga aksyon at ang mga pangyayari na nag-udyok sa kanya na tumugon sa ganitong paraan. Matutuklasan na lahat tayo ay may dalang mga nakaraang sakit na, nang hindi natin alam, ay maaaring humantong sa mga desisyong hindi sumasalamin sa ating tunay na sarili. Ito ay isang refleksyon ng mas malalim na kaguluhan na tanging maaring pagalingin sa pamamagitan ng pag-unawa, pag-ibig at pagpapatawad, isang paulit-ulit na tema sa mga mensahe ng mga anghel. Kakaiba, ang sakit na nagmumula sa mga sitwasyong ito ay kinakailangan upang buksan ang mga sugat na akala natin ay nahilom na. Bawat luha, bawat hikbi ay isang hakbang patungo sa pagtanggap at sa kalaunan, pagtubos. Kapag iniisip natin ang mga anghel, naiisip natin ang mga celestial na puwersa ng purong kabutihan. Ngunit ang katotohanan ay sila rin ay mga mensahero ng mga mahihirap na katotohanan, ngunit nakapagpapalaya. Ipinapakita nila sa atin na kahit sa sakit, may layunin. Isipin mo, kung maaari ang isang prisma sa iyong mga kamay. Sa ilalim ng liwanag, ito ay nagpo-project ng maraming iba't ibang kulay, maganda at natatangi, ngunit bahagi ng isang natatanging kabuuan. Ang sa ngayon ay tila isang akto ng pagtataksil ay maaaring, sa paglipas ng panahon, magbunyag ng iba't ibang aspeto ng relasyong ito na nagdadala sa ibabaw ng tunay nitong kislap. Ang susi ay ang pagmamasid sa katahimikan, pagsusuri sa bawat anggulo ng walang agarang paghatol. Ang iyong kapareha sa kaluluwa, sa hindi makatarungang pag-akusa sa iyo, ay nagbigay liwanag sa isang panloob na takot na parehong kailangan ninyong harapin. Isang takot na, kung makikilala, ay maaaring magbago ng inyong mga buhay. Ito ang sandali upang tanungin, ano ang mga nakatagong takot na hindi napansin o ayaw harapin ng parehong panig noon? Ang pagninilay na ito ay mahalaga para sa isang tapat na resolusyon. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento. 789, upang tumawag. At mahal na kaluluwa, kung sa tingin mo ay umuugong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mag-atubiling suportahan kami sa pamamagitan ng pindutan ng salamat. Ang iyong kilos ay tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga nakaka-inspire na mensahe na ito. Nais ng mga anghel na maunawaan mo na ang pagpapatawad, bagaman mahirap, ay nagdadala ng kakayahang palayain ang sarili mula sa mga sugat na nag-uugnay sa atin sa nakaraan. Ito ay hindi isang kasunduan ng pagtanggi o pasibidad, kundi isang paraan upang palayain ang sarili mula sa sakit upang makita ang mga bagay kung ano sila at muling magsimula na may bagong pag-unawa. Kapag nagsimula kang mapagtanto na ang reaksyon ng iyong kapareha sa kaluluwa ay isang pagpapahayag ng takot at hindi ng kawalang pag-ibig, isang bagong dimensyon ng katotohanan ang nahahayag, ito ay nagbubukas ng daan para sa tapat na dialogo, kung saan parehong maaari ninyong ipahayag ang inyong mga kahinaan at muling itayo kung nais ninyo. Ang presensya ng mga anghel ay nasa bawat payo sa iba, sa mga salita ng empatya at sa nakabukas,
na kamay sa mga panahon ng pangangailangan. Pinapaalala nila sa atin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pag-ibig, ang tunay at walang kondisyon, na lumalampas sa lahat ng sakit at hindi pagkakaintindihan. Kung makikita mo ito, sisimulan mong gawing ginhawa ang sakit na alam mong hindi ka nag-iisa, na may layunin at aral sa bawat sandali ng pagdurusa. At kapag dumating ang ginhawa, dadalhin nito ang isang kasiyahan na hindi mo pa naisip, na pinupuno ang iyong pagkatao ng malambot at nakakapagbigay ng aliw na liwanag. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroon pang higit na darating. Sa susunod na bahagi, susubukan nating talakayin ang ugnayan sa pagitan ng sakit at personal na kapangyarihan, at kung paano mula sa salungatan na ito ay maaari kang lumitaw na hindi lamang mas malakas, kundi mas maawain sa iyong sarili at sa iba. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, ngunit kailangan mong kumilos ng mabilis. Dahil ang bintana para sa pagbabagong ito ay maaaring maikli. Ang pagninilay at pagtugon ay mga hakbang na magkasamang naglalakad sa paglalakbay na ito ng pagtuklas at pagpapagaling. Tumugon sa sakit ng may pag-ibig, sa akusasyon ng may pag-unawa, ito ang daan ng mga anghel. Ito ang pagbabalik sa kapayapaan pagkatapos ng bagyo. At ikaw, mahal na kaluluwa, ay nasa hangganan ng pagbabagong ito. Maghanda para sa darating. Bigyan ng iyong sarili ng oras at espasyo upang iproseso ang lahat ng ito, na alam mong bawat hakbang na iyong gagawin ay ginagabayan ng isang mas mataas na puwersa ang naglalayong sa iyong kapakanan at panghuli na kaligayahan. Magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito mula sa ginhawa patungo sa pagkilala sa katotohanan na nais ng mga anghel na tuklasin natin ng magkasama. Mahal na kaluluwa, habang sinasaliksik natin ang maselang alpombra ng buhay, isang bagong pagbubunyag ang lumalabas. Tayo ay inaanyayahang masaksihan kung paano ang sakit, na sa simula ay labis na nakakapanghimasok, ay maaaring maging isang makapangyarihang katalista ng personal at espiritual na pagbabago. Ngayon, ibabahagi ko ang isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa nakababahalang sitwasyong ito. Ang dapat maunawaan ay na, sa gitna ng ulap ng mga akusasyon at hindi pagkakaintindihan, may isang sinag ng katotohanan na maaaring magbigay daan sa isang hindi matitinag na lakas sa loob. Madalas, sa mga sandali ng krisis, ang ating mga kaluluwa ay tinatawag upang muling matuklasan ang kanilang pangunahing kapangyarihan. Ito ang kwento kung paano gawing yaman ang sakit na nagpapalusog at nagpapalakas. Isipin ang mga ugat ng isang puno na lumalakas kapag pinipiga ng bagyo. Sila ay kumakatawan sa hindi nakikitang paglago, isang tahimik ngunit makapangyarihang proseso. Sa katulad na paraan, ang iyong kaluluwa ay nagpapalakas sa pamamagitan ng mga hamong ito. Ang personal na kapangyarihan ay hindi lamang nagmumula sa mga tagumpay, kundi pati na rin sa tapang sa harap ng mga hadlang na kadalasang nakapaloob sa mga taong pinakamalapit sa atin. Mayroong isang malalim na bagay na kailangang yakapin dito. Ito ay ang kamalayan na ang mga pagkakamali, kapag hinarap ng katotohanan at bukas na isipan, ay nagiging mga guro sa ating paglalakbay. Ang tila isang pagtataksil ay maaaring maging isang paanyaya sa pakikipagkasundo sa sarili, isang pagkakataon upang muling suriin ang mga halaga at tukuyin kung aling mga landas ang talagang nais mong tahakin. Kaya ang kung ano ang unang nakikita bilang kahinaan ay nagiging sentro ng bagong lakas. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy sa mensahe. Isipin ngayon ang isang tulay na maingat na itinayo sa bawat batong inilagay, na nag-uugnay sa lupa kung saan ka naroroon at sa ganap na pag-unawa. Ang tulay na ito ay nabuo sa bawat desisyon na magpatawad at magpatuloy, sa bawat pagsisikap na makita ang mas malaking larawan. Ang mga pagsisikap na ito ang nagpapalawak ng ating espiritual na pananaw at nag-uugnay sa atin sa mga mas mataas na puwersa. Ang dapat bigyang diin sa paglalakbay na ito ay walang sinuman ang talagang nag-iisa. Sa mga anino, ang presensya ng mga anghel ay naggagabay, nag-aalok ng mga payo at bumubulong ng mga salitang pampasigla. Kahit na ang mga kalagayan ay tila nakakapanghimasok, may isang liwanag na hindi kailanman nabibigo, palaging available,
na naghihintay na tawagin ka pabalik sa landas ng kapayapaan at karunungan. Pahintulutan mong ang karanasang ito na mahirap at masakit ay maging isang punto ng pagbabago, na nagbibigay inspirasyon sa isang bagong pag-unawa sa papel ng pag-ibig, sa kahalagahan ng katatagan at kung paano pumasok sa isang bagong panahon ng pagtanggap at paglago. Dapat tayong payagan na makaramdam at pagkatapos ay magpagaling, natututo na gawing masaganang lupa ang luma para sa bago. Kung ikaw ay nasa posisyon na magtanong ng, bakit ako? Ang tanong na ito ay nagbabago na ngayon. Ano ang maaari kong matutunan mula dito? Ay nagiging tanong na nagtutulak sa pagpapagaling. Ang pag-unawa ay dumarating kapag tinatanggap natin ang katotohanan na ang mga mahihirap na karanasan ay ang paraan ng universo upang makipag-ugnayan sa atin, na nagtutulak sa atin sa isang ibang antas ng kamalayan. Habang nagsisimula tayong maunawaan ang mga katotohanang ito, ang kasiyahan ay nagsisimulang umusbong tulad ng isang bagong araw na naglalabas ng kapayapaan at pag-asa, isang paghinga, pagkatapos ng mahabang gabi ng kawalang katiyakan. Gayunpaman, hindi ito ang lahat. Mayroon pang mas malalim na mensahe dito. Susunod, susuriin natin kung paano ang pagbubukas sa kahinaan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapanumbalik. Ikaw ay mahihikayat na isaalang-alang ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa iyong sarili at sa buhay na nagbibigay daan sa isang mas harmoniyosong integrasyon sa pagitan ng mga hamon ng nakaraan at mga pag-asa sa hinaharap. Ito ay isang patuloy na pagbabago, katulad ng isang buto na lumalaki sa tagsibol, handang mamukadkad sa kanyang buong kaluwalhatian sa tamang panahon. Mahal na kaluluwa, ikaw ay nasa paglalakbay na ito, ginagabayan ng mga puwersang nauunawaan ang iyong tunay na potensyal at maingat na nagbubukas ng mga daanan ng liwanag kung saan tila mayroong lamang anino. Ngayon, inaanyayahan kita na magbukas sa isang bagong pag-unawa kung saan ang sakit at ginhawa ay hindi magkasalungat, kundi mga katuwang. Sila ay gumagana sa isang dinamikong balanse na nagtutulak sa atin patungo sa ating pangunahing katotohanan. Ikaw ay bahagi ng ebolusyong ito, isang kaluluwa na nakatakdang mamukadkad na may katatagan at kapayapaan. Maghintay para sa higit pa dahil may isang karagdagang pagbubunyag na maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa papel na ginagampanan ng bawat damdamin at aksyon sa alpombra ng buhay. Habang naghahanda tayo para sa darating, hinihiling kong isaalang-alang ang mga aral na nakalaan upang baguhin ang iyong mga karanasan. Ang mga introspeksyong ito ay makakatulong sa iyo na muling mahanap ang balanse at kasiyahan na tunay at pangmatagalan. Kaya, habang ang isang bagong bukang liwayway ay sumisilip sa abot tanaw, narito tayo, magkasama, hanggang ang bawat aspeto ay nakita sa ilalim ng bagong liwanag na dinadala ng presensya ng mga anghel sa atin. Sa lalong madaling panahon, magpapatuloy tayong magkasama, magkahawak kamay sa odyssey na ito, pinapalaya ang negatibo at niyayakap ang positibo. Mahal na kaluluwa, ang iyong paglalakad sa mga ulap ng sakit patungo sa liwanag ng sariling kaalaman ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malalim na pag-unawa sa kahinaan at ang mahalagang papel nito sa ating espiritual na ebolusyon. Ang kahinaan, na madalas na nakikita bilang kahinaan, ay talagang isang makapangyarihang puwersa kapag tinanggap ng may kamalayan at pagtanggap. Sa sandaling ito, hinihiling kong panatilihin mong bukas ang iyong isipan at puso para sa aking ibabahagi. Ito ay isang bagay na, kung tatanggapin, ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at magpawala ng mga pagdududa. Ang pagbubunyag ng mga anghel ay nagdadala sa atin sa malupit na katotohanan. Mayroong napakalaking kapangyarihan sa pagpapahintulot sa sarili na maging mahina. Ang kahinaan ay nagdadala sa liwanag ng mga bagay na iniiwasan nating harapin sa loob natin. Ito ay humihiling sa atin na ibaba ang ating mga depensa upang tapat na tingnan ang ating mga kahinaan at takot. Tulad ng isang apoy na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng ating pagkatao, tinutulungan tayong makita ang mga bagay na nakatago sa mga anino. Kung ikaw ay nag-isip na kung paano ang mabuhay ng walang takot na maipakita, ang aking susunod na ibubunyag ay maaaring magbago ng lahat. Ang kahinaan ay isang paanyaya sa radikal na pagiging totoo. Ito ang susi upang buksan ang puso sa parehong pagdurusa at kasiyahan. Sa pagtanggap sa katotohanang ito,
sinisimulan mo ang isang sayaw sa buhay na sabay na nakakaakit at nakakatakot, ngunit labis na nagbibigay gantimpala. Ang ating unang instinct ay madalas na bumuo ng mga pader sa paligid ng ating pagkatao upang tayo'y maprotektahan. Ngunit ang hindi natin napapansin ay ang mga pader na ito ay humaharang din sa pagpasok ng positibong enerhiya at pagbabago na nagmumula sa pag-ibig at pag-unawa. Ang pagpapahintulot sa sarili na maging mahina ay ang pagbuwal sa mga pader na ito ay pag-anyaya sa pagpapagaling na pumasok, ito ay pagbabago ng sakit sa posibilidad ng paglago at pagkatuto. Isipin mo ito, bawat sandali na tila bumabagsak sa ating katiyakan, sa katunayan, ay nagdadala ng isang regalo. Walang nangyayari nang walang dahilan. Bawat karanasan ay isang nakatagong pagkakataon para sa paglago. Isang paanyaya sa pagninilay na maingat na inaayos ng mga anghel. Ang tanong ay nagsisimulang magbago. Lumilipat ka mula sa bakit ito nangyayari sa akin, patungo sa paano ito humuhubog sa akin. Ngayon, mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Ang kahinaan ay nagdadala sa intimacy. Ito ang daan kung saan tayo bumubuo ng malalim at tunay na ugnayan, kung saan ang tunay na pag-ibig ay maaaring umusbong. Kapag ipinapakita natin ang ating mga kalungkutan at kasiyahan, ang ating mga lakas at kahinaan, nararanasan natin ang isang pakiramdam ng koneksyon na napaka-espesyal na lumalampas sa mundano. Isipin mong naglalakad sa isang bukas na parang kung saan ang bawat hakbang ay higit na nag-uugnay sa iyo sa kalikasan at mas kaunti sa mga limitasyong ipinataw sa sarili. Ang parangal na ito ay iyong buhay, at bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa kahinaan ay nagpapatibay sa iyong pangako sa tunay na buhay. Ang kagandahan nito ay ang pagiging totoo sa iyong sarili ay pagiging totoo rin sa iba. Bago magpatuloy sa mensahe, kung ang kwentong ito ay tumatama sa iyong puso, ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Ang iyong boses ay isang mahalagang bahagi ng espasyong ito. Pinayayaman ito ng iyong sariling pananaw at karunungan. Ang pagpapahintulot sa sarili na maging mahina ay nangangahulugan din ng pagtanggap na may mga bahagi sa atin na nasaktan pa, ngunit karapat-dapat sa pag-ibig tulad ng mga bahagi na nagtagumpay. Itinuturo nito sa atin ang pagkahabag hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat sa ating paligid. Ang pagtanggap na ito ay ang mismong esensya ng pagpapagaling. Ngunit, hindi ito ang lahat. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magbubukas sa iyo sa lakas na nagmumula sa kahinaan, ang iyong tunay na superpower. Matutuklasan natin na ang kahinaan ay isang sibat at isang kalasag na nagpapahintulot sa atin na harapin ang anumang bagyo na maaaring dalhin ng buhay. Nagtatanong ako sa iyo ngayon, mahal na kaluluwa. Handa ka na bang yakapin ang tunay na esensya ng iyong pagkatao sa kabila ng mga sugat at mga kaluwalhatian, ng mga takot at mga tagumpay? Nais mo bang tumingin sa loob at ipagdiwang ito? Hinihimok ka ng mga anghel na makita na ang tunay na tapang ay nagmumula sa kahandaang ipakita ang ating tunay na sarili sa mundo. Ito ay isang proseso ng pagpapalaya, isang muling pagsilang ng hindi pa natutuklasang potensyal na, kapag nakita, ay hindi na maaaring ipagwalang bahala. Nagiging bahagi ito ng kung sino tayo, isang tanda sa paglalakbay, pabalik sa tahanan sa ating mga sarili. At sa gayon, kapag muling nagkikita tayo, masisiyahan tayo sa mga bunga ng tunay at pangmatagalang kapangyarihan na pinapagana ng kahinaan. Mapapansin natin na ang mga sagot ay hindi malayo, kundi nasa ating kaibuturan, laging handang marinig ng mga may tapang na makinig. Ikaw ay nasa mga punto ng pagtuklas, mahal na kaluluwa, na ang paglalakad ng may karunungan ay hindi lamang posible, kundi ito ang iyong likas na estado ng pagiging na nakatakdang umusbong sa buong iyong potensyal. Maraming mga pagbubunyag ang susunod, na dadalhin ka sa isang lugar ng kagandahan at katotohanan na hindi matitinag. Hanggang sa panahong iyon, yakapin natin ang sandaling ito at ang mga aral na hatid nito. Mahal na Alma, habang sinasaliksik natin ang kalaliman ng kapangyarihan na maaring ibigay ng kahinaan, tayo ay malapit ng gumawa ng isang hakbang na mas malalim sa paglalakbay ng sariling pagtuklas. Kung saan dati ay may pagdududa at sama ng loob, ngayon ay lumilitaw ang isang tanawin ng pagkilala at pasasalamat.
Ang katotohanan na nasa harapan natin ay na, sa pagtanggap sa ating mga kahinaan, nagkakaroon tayo ng mga panloob na pagbabago na walang karanasan ng sakit ang makakapagbura. Panahon na upang payagan ang umuusbong na kapangyarihan na magningning at magbigay liwanag sa ating pagkatao. Maari mong itanong kung paano ang mga aral mula sa sakit ay maaring magdala ng ginhawa at sa wakas ng kasiyahan. Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa na ang kahinaan ay nagbubukas ng isang portal sa tunay na katotohanan ng kung sino tayo. Kapag tinanggap natin ang ating anino, tinatanggap natin ang lahat ng kaalaman at karanasang dala nito. Ang bukas na dialogo sa ating sariling kahinaan ay nagbibigay sa atin ng karunungan at tibay na nag-aalok sa atin ng bagong pananaw sa buhay. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay nakasalalay sa paraan kung paano nagiging anyo ang bagong kapangyarihang ito. Hindi ito lumilitaw lamang sa mga dakilang sandali ng mga pagbubunyag, kundi pati na rin sa maliliit na tagumpay ng araw-araw, tulad ng pag-usad ng may tiwala, pagsasalita ng ating katotohanan, ng may malasakit at paglikha ng mga ligtas, na espasyo para sa iba na umunlad din sa kanilang pagiging tunay. Ito ang tunay na pag-unlad, yaong pasensyoso at matiyaga, na nagtutulak sa atin pasulong kapag ang lahat sa ating paligid ay tila nais tayong hilahin pabalik. Mayroon pang isang napakahalagang bagay na dapat mong malaman. Habang ang mga anghel ay maingat na ginagabayan tayo sa mga komplikadong karanasang ito, ipinapakita nila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagkontrol o pagsugpo sa ating mga emosyon, kundi sa pagpapahintulot na dumaloy ang mga ito ng malaya, kinikilala at tinatanggap ang bawat isa bilang bahagi ng ating natatanging habi. Mula sa pagtanggap na ito, maaari nating simulan ang paghubog sa ating mga kwento ng may layunin at intensyon, na bumubuo ng bagong landas na pinapaving ng isang bagong natuklasang panloob na lakas. Ang panloob na lakas na ito ay tinatawag nating tunay na kapangyarihan dahil nagmumula ito sa pagsasama-sama ng lahat ng bahagi ng ating sarili, lalo na ang mga bahagi na kinatakutan nating bigyang boses. Binibigyan tayo nito ng kapangyarihang mamuhay ng isang buhay na tanging atin lamang, puno ng layunin at kahulugan. Sa tulong ng mga anghel, mapapansin natin na hindi natin kailangang dalhin ang bigat ng pagiging perpekto. Sa halip, maaari nating pahalagahan ang kagandahan ng paglalakbay ng tao sa lahat ng mga nuansa nito. Isipin mo, kung maaari, ang mga pakpak ng isang anghel na yumayakap sa iyo sa isang malambot at walang hanggan na yakap, pinagkakatiwalaan ka ng kanilang mga katotohanan, sinisiguro sa iyo na posible ang mamuhay ng buo kahit sa harap ng pinakamahirap na mga hamon. Ang banayad, ngunit walang humpay na kaginhawaan ng anghel ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang nasa unahan ng may katatagan at muling nabuhay na pag-asa. Bago tayo magpatuloy, pag-isipan, ilang beses ka nang humawak ng mga luha dahil sa takot na magmukhang mahina. Ilang beses mong nais na isigaw ang iyong sakit, ngunit sa halip ay pinili ang katahimikan? At kung ngayon na ang oras upang ilabas ang lahat ng ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon, sumasayaw, sa tunog ng katotohanan na inaawit ng mga anghel, ito na ang oras upang yakapin ang kapangyarihang dinala ng kahinaan sa iyo. Tanggapin at parangalan ang iyong tunay na sarili, saan ka man naroroon sa eksaktong sandaling ito. Ito ay hindi lamang ang pag-unlad ng espiritu, kundi ang pakikipagsapalaran ng mismong buhay na dahan-dahang nagpapakita ng kanyang natatanging at marangal na kagandahan. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi dapat huminto dito. Mayroon pang higit na matutuklasan kung paano ang espiritu ay maaring umangat sa mga sugat at lumipad hanggang sa kaya ng puso. Sa huling bahagi, isasama natin ang lahat ng natutunan natin at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong hinaharap. Ito ay hindi ang katapusan, kundi isang simula. Isang pagkakataon upang simulan ang pagtatanim ng isang hindi matitinag na pag-ibig para sa iyong sarili, upang mamuhay ng isang ganap na buhay na laging nararapat sa iyo, na ginagabayan ng mga anghel na ang misyon ay ipaalala sa iyo na ang liwanag ay nasa loob mo, naghihintay na mahuli at ipakalat ng malaya at may kagalakan. Salamat sa pagdating mo hanggang dito. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ang liwanag sa loob ko ay naging nakikita. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman.
Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, nakarating tayo sa katapusan ng paglalakbay na ito ng mga pagtuklas at pananaw, ngunit sa katotohanan, ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Sama-sama tayong tumawid sa mga lambak ng sakit, pumasok sa mga liko ng kahinaan, at ngayon, lumitaw tayo upang harapin ang isang pangunahing katotohanan. Ang liwanag na palaging nasa loob mo ay handang sumikat ng buong lakas at potensyal. Panahon na upang itali ang mga maluwag na dulo at maunawaan kung paano ang lahat ng karanasan, mabuti man o masama, ay mga mahalagang hakbang sa iyong kosmikong sayaw patungo sa sariling pag-unlad at pagmamahal sa sarili. Ang mga anghel ay palaging nasa iyong tabi, ginagabayan ng bawat hakbang na kadalasang nag-aalinlangan. Sila ay bumubulong sa katahimikan ng iyong mga pagdududa. Nandoon sila nang ang iyong mga mata ay pumatak at ang iyong puso ay humigpit. Pinapaalala sa iyo na kahit sa anino, ang liwanag ay palaging nagmamasid, matiyagang naghihintay na madiskubre. Sa sandaling ito ng pagninilay at koneksyon, nais kong tanggapin mo ang katotohanan na walang pagkakamali na napakalaki o sakit na napakalalim na hindi maaring matransform ng tunay na pagnanais para sa pagbabago at pagpapagaling. Ang pagkakamali ng iyong kaluluwa na tila isang hindi mapagtagumpayang pagtataksil, ngayon ay maaaring makita sa ilalim ng ibang liwanag, hindi bilang isang hindi mapagtagumpayang pader, kundi bilang isang tulay patungo sa mutwal na pag-unlad kung pareho kayong handang buksan ang inyong mga puso. Ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nagmumula sa pagtagumpayan ng mga hamon na ipin-impose ng buhay, kundi sa pagkuha ng bawat aral, paglinang ng empatya, at pagpapalawak ng pagmamahal. Hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang aking natutuklasan sa senaryong ito, habang ako ay kasama mo, ay ang pagmamahal sa sarili ay ang matibay na pundasyon, kung saan ang lahat ng relasyon ay itinatayo at umuunlad. Isaalang-alang ang sandaling ito bilang isang tahimik na pahinga sa pagitan ng bagyo at ng sumisikat na araw, isang panahon ng konsolidasyon at paghahanda para sa lahat ng susunod. Bilang isang artisan, ipaloob ang bawat sandali sa iyong sarili at hubugin ito ng inobasyon at pagmamahal. Gamitin ang iyong kwento bilang isang angkla para sa mga bagong naratibo na nagbibigay galang sa iyong katotohanan at sa tunay na esensya na ikaw. Isipin mo ang iyong sarili, mahal na kaluluwa, sa tabi ng isang malawak na karagatan ng mga posibilidad. Ang bawat alon ay nagdadala ng mga bagong pagkakataon at bagong simula. Ang kahinaan na iyong niyakap ay nagbigay sa iyo ng regalo ng kakayahang mag-navigate sa mga tubig na ito na may tapang na maaaring hindi mo kailanman inisip na mayroon ka. Habang naghahanda kang gumawa ng bagong hakbang, tandaan na ang mga anghel ay hindi lamang naglalakad sa iyong tabi, kundi nagpapadala ng mga senyales mula sa lahat ng dako. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pagkikita, isang pangungusap na nabasa sa isang libro, o kahit ang boses ng isang kantang tumutugtog ng hindi inaasahan. Maging mapanuri sa mga senyales na ito mula sa langit, sapagkat madalas nagdadala sila ng mga sagot na matagal nang hinahanap ng iyong puso. At tungkol sa hinaharap, hindi ito hinuhubog lamang ng mga panlabas na kalagayan, kundi ng kung ano ang pinipili mong gawin sa lahat ng mga biyaya at hamon na iyong nararanasan. Hinihimok kita na buksan ang iyong sarili sa walang hangganang mga posibilidad, yakapin ang kawalang katiyakan na may espiritu ng isang mananaliksik, at alagaan ang hindi matitinag na pananampalataya sa iyong kakayahang umibig at mahalin, anuman ang mga bagyo sa labas. Sa mga huling sandali ng ating ibinahaging pag-uusap, kilalanin natin ang lakas na mayroon ka upang pamunuan ang iyong sasakyang dagat sa karagatan ng buhay. Natuklasan mo ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo alam at ngayon ay nasa iyong paningin upang gabayan ang iyong landas. Kaya't itago ang aral na ito sa iyong puso. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa mga destinasyon na ating nararating, kundi tungkol sa mga kaluluwang nagiging tayo sa kahabaan ng daan. Lahat ng iyong naranasan ay nagdala sa iyo dito, sa sandaling ito, ng purong potensyal. Ngayon, paano mo nais hubugin ang susunod? Kung ang paglalakbay na ito ay umuugong at natagpuan mo ang katotohanan at kalayaan sa iyong mga salita at naranasang karanasan, tandaan na ito ay simula lamang ng isang bagong yugto. Sa bawat hakbang, maaari kang magdala ng higit pang liwanag, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng lahat sa iyong paligid.
Kung ang liwanag sa loob mo ay naging maliwanag, sa pamamagitan ng prosesong ito, ibahagi ang iyong karanasan. Mahalaga ang iyong kwento at sa pagbabahagi, binabago mo ito sa inspirasyon para sa iba. Salamat sa pagiging kasama ko sa paglalakbay na ito. Nakikita kitang nagniningning ng mas maliwanag sa susunod na video at sa bawat araw na darating. Naway, ang iyong mga landas ay laging puno ng liwanag. Naway ang iyong puso ay laging makatagpo ng kapayapaan. At naway ang lakas ng mga anghel ay gumabay sa bawat isa sa iyong mga hakbang. Hanggang sa muli, mahal na kaluluwa. Mahal na alma, ang paglalakbay na ginawa natin ng magkasama sa mga pahinang ito ng emosyon at pagtuklas ay, walang duda, isang bagay na umaasa akong nagdala sa iyo ng parehong kaliwanagan at ginhawa. Ngayon, sa pagtatapos ng siklong ito ng malalalim na pagninilay at paggising, mahalagang maunawaan ang walang hanggan na papel na ginagampanan ng pag-ibig, kahinaan at personal na kapangyarihan sa tapiseryang hinabi ng buhay. Mula sa mga unang sandali kung saan ang espiritu ng tao ay nakakaranas ng kanyang unang pagdududa, hanggang sa sandaling sa wakas ay kinikilala ang kanyang sariling likas na liwanag, mayroong isang patuloy na sayaw sa pagitan ng pagnanais sa mga bagay na lampas at pagyakap sa kung sino na tayo. Ang mga anghel ay nagsasalita sa iyong puso, nagbubukas ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa pag-usad, kundi tungkol sa tunay na pagpapahintulot na makita ka ng iyong sarili at ng mundo, nang walang takot at walang pag-aalinlangan. Iniisip ko ang komplikadong relasyon na ibinabahagi mo sa iyong kapareha sa kaluluwa at nararamdaman kong may higit pang dapat tuklasin, hindi sa pagsisikap na muling isulat ang nakaraan, kundi upang maunawaan kung paano ito humubog sa kung sino ka ngayon. Lahat ng mga sandaling ito ng sakit, kalituhan, at sa wakas, panloob na pagkakatagpo ay mga elemento na hindi maaaring burahin mula sa ating kwento. Ngunit maaari nating muling bigyang kahulugan sa pamamagitan ng mga lente ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Magmuni-muni tayo sa tatlong larangan ng impluwensya, pag-ibig, kahinaan at personal na kapangyarihan. Ano ang espesyal sa kung paano sila nag-uugnay? Sila ay mahalaga hindi lamang para sa iyong panloob na kapayapaan, kundi para sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa lahat sa paligid. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan nila ay parang pag-aaral na tumugtog ng isang instrumento. Nangangailangan ito ng pasensya, pagsasanay, at ang pagnanais na i-harmonize ang mga pananaw na minsang hindi nagkakasundo. Kapag pinapayagan mong sumisid sa mga tubig na ito, natutuklasan mo ang isang bagay na pambihira, isang banayad na pagtanggap sa iyong sarili. Dito natin napagtatanto na tayo ay parehong mga estudyante at guro, palaging lumalaki at palaging nagtuturo, at na ang universo, sa pamamagitan ng mga karanasang ito, ay nais na tayo ay lumago, na mas makapangyarihan sa ating pagiging tunay. Nagtatanong ako sa iyo, paano mo balak gamitin ang bagong natuklasang karunungan na ito upang liwanagan ang iyong landas mula dito? Paano ka tinutulungan ng mga anghel na makita ang mga praktikal na posibilidad sa lahat ng iyong mga relasyon, sa lahat ng mga epekto na nais pa nating ipahayag sa mundo? Kapag nagbukas tayo sa katotohanan ito ng universo, na bawat emosyon na naramdaman, bawat luha na ibinuhos, ay may layunin at potensyal na pagpapagaling, nagsisimula tayong makita kung gaano kalawak ang ating kakayahang i-transform ang ordinaryo sa pambihira. Sa pang-araw-araw, hanapin ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Sa mundano, obserbahan ang mahika na itinatanim ng mga anghel. Ang susi sa paglalakbay sa susunod na kabanatang ito ng may biyaya ay ang patuloy na pag-alala sa puntong ito. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa isang tahimik at malakas na puso, handang makinig sa parehong mga panloob na tinig ng intuisyon at mga bulong ng mga anghel sa ating paligid. Patuloy silang nakikipag-usap sa iyo. Kailangan mo lamang na magpatahimik at makinig. Bago ako magtapos, nais kong hilingin na dalhin mo ang isang maliit na panalangin, isang paalala na ang kagandahan ng iyong espiritu ay palaging aktibo, palaging lumalaki, palaging nagbabago ng mundo sa isang mas magandang lugar. Ako ay nalulubog sa pag-ibig at liwanag. Ako ay ginagabayan ng pinakamalalim na katotohanan ng aking puso. Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang mantra. Ito ay isang pahayag ng sagradong intensyon. Habang ikaw ay sumusulong, alamin na walang hangganan sa kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig at liwanag ay maaaring palawakin ang mundo sa iyong paligid.
Naway patuloy mong kilalanin ang iyong lakas at iugnay ang bawat desisyon sa pag-ibig. Ikaw ang inkarnasyon ng lahat ng iyong natutunan, ng lahat ng iyong nalampasan, at ng mga bagay na iyong matutuklasan pa. Patuloy na lalakad ang mga anghel sa iyong tabi, at ang aking mga salita ay palaging nandito upang suportahan ka kapag kailangan mo nang paalala kung sino ka talaga. Naghihintay sa iyo ang bagong paggising na ito. Magpatuloy ka ng may tapang at maramdaman ang dulo ng iyong mga pakpak na lumalaki, handa nang lumipad ng mas mataas. Ang mga darating ay maaari lamang ilarawan bilang kahanga-hanga. Magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon. Hanggang doon, maging mapayapa at patuloy na magningning ng maliwanag.